Hello, good morning. I'm here again. Welcome to my uh, reality channel TV. Sa umagang ito ay ang paksa po natin ngayon ay ang napapanahon na naman ng hula ng mga Biblia sa nangyayari. Ang topic ko ay bakit maraming nag-aangking Kristo ngayon. Ayan, sino-sino po sila na mga nag-aangking Kristo sa huling mga araw. Ayan, maganda po yung topic natin. No? Ayan. Pero bago po lahat, binabati ko muna ang mga kaibigan ko dyan sa New Jersey, sa Saudi Arabia. Ayan, dito po sa may Camotes Island. Sila Lucille Sotelo, tapos po dito sa iba-ibang panig ng Maynila. Sila Danny Albino, Ray Cura, Alford Gardner, si Ato Plantilla. Ayan po, si Sally Baluyos po, na laging naglalike sa akin. Kumusta kayong lahat dyan? Ayan, sa lahat po na nakakakilala sa akin unti-unti. Na 10 views, ngayon po nagdadagdagan ng konti yung mga views ko. Sa awa tulong ng ating Panginoong Ama at ni Jesus. Ayan. Ito po, hindi na po tayong papaligoy-ligoy, no? Ayan. Bakit po ngayon marami nag-aangking Kristo sa huling mga araw? Ayan po yan. Apat na kategorya po yan eh. Mga fellows, mga brother and sister eh. Ang apat na kategorya po ngayon na umaangkin sila Kristo, unang-una po ay sugo. Huling sugo. Pangalawa po, pastor. Ayan. Pangatlo po, evangelist. Pang-apat po, apostol. Na sila ba'y nagpapakiwari bagay na nasa sila'y mga angkong tumatayo na sila ang Kristo ngayon sa panahon ngayon. Pero bago po yan, tingnan mo po na natin ang hula natin Panginoong Hesus. Dito po sa Mateo 24. Tingnan po natin ang sinasabi niya. No? Ito po. Dali po, no? Mateo 24. Ito po. Dito po, kababasahan po natin ang sinasabi natin Panginoon Jesus sa mga huling araw na magaganap. Ito po, no? 24. Ayan. Ayan. Sa Mateo 24 po, pinangunahan na po natin Panginoong Jesus. Ito pong sitwasyon na ito. 24:5 po. Sapagkat marami magsisipa rito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ayan, yun na po yung mga palala. Yung mga ano po na tendency po na darating daw ang mga mag-aangking Kristo at ililigaw marami. Ayan, duktungan pa po natin ano. Ayan. Dito po sa 24, 23. Sabi po dito, kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong tao, sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag niyong paniniwalaan. Kung may magsabi ro sa atin na narito ang Kristo, sino man tao, huwag natin paniniwalaan. Bakit daw po? Sa Mateo 24, 24, sapagkat may magsisilito ng mga bulaang Kristo at mga balaang propeta. Nagpapakita ng dakilang tanda ng kababalaghan. Ano pa ililigaw, maaari pati yung mga hirang. Sabihin po yung mga pati lingkod ng Diyos, talagang itatalikod ng mga tao na ito eh. Ayan po, nagbabala po, kung sino man may sasabing Kristo, huwag tayong maniniwala at ililigaw. Gagawa pa po yan ng mga tanda na kababalaghan sa muling mga araw. Ayan, gaya po ng bilanggit ko, apat na kategorya po yan na sumasalamin sa mga pangyayari na yan. Umpisahan po natin muli dito sa sugo. Ayan.
Marami pong tao ngayon ang nagsasabi siya huling sugo. Siya raw ang almalang sanlibutan. Lahat daw ng kaluluwa natin ay kanya. Wala raw makakarating sa langit kung hindi dadaan sa kanya. Meron naman sinasabi, siya ang huling sugo sa huling mga araw. Kaya ayan na po yung mga hula eh. Mga Kristo po, na nag-aangking Kristo. Hindi na po tayo magtataka eh. Yan po yan eh. Dito sa sugo, para malamang sinabing sugo ka talaga, kung ikaw ba'y bumuhay na ng patay, nagpakain ka na ng libo-libong tao, nagpalayas ka ba ng mga demonyo? Ayan. Yan po. Nagpagaling ka na ba ng may sakit? Ayan po yan. Doon po sa sinasabi sa Mateo 7:21, may nagkausap po ating Panginoon Jesus na lumapit sa kanya. Panginoon, maaaring kami papasok sa iyong kaharian sa langit. Tinanong sila ni Jesus, bakit? Sapagkat kami nagpalay sa mga demonyo. Kami nagsipanghulas yung pangalan. Ayan. Kami gumawa ng tanda ng kababalaghan. Pero ang sabi ng ating Panginoon Jesus, lumayas kayo. Hindi ko kayo nakilala. Ayan. Di po ba? Ako'y mababasa nyo sa Bible. Hindi ko kayo nakilala. Kundi gumagawa ng kalooban ng aking Ama, ang aking kikilalanin. Yung panahon na po yan, meron nag-aangkin ng Kristo eh. Panahon pa ng Kristo. More on that, lalo po ngayon. Napakaraming sila'y sugo. Ayan. Kung talaga ikaw ay sugo pa, ayan, gaganap ka sa huling mga bahagi ng pagwawakas ng lupa eh. Ayan. Doon masasabi po doon sa kawakasan ng lupa at tutunog ang trompeta, ang pakakak. At ang kanyang tinig ay madidinig ng mga patay at sila muling babangon sa kanilang libingan. Tinig ba ng mga bagong sugo ngayon ang magsasalita sa pagkabuhay muli ng mga patay? Lalo na kung mga sugo ngayon ay mga patay na. Tsak umaasa rin siya ng pagkabuhay ng muli eh. Maasa rin siya ng pagkabuhay ng muli sa ating Panginoong Yesus eh. Paano siya naging sugo? Kaya, ay tanong ko, bumuhay ka na ba ng patay? Nagpagaling ka ba na may sakit? Yan. Diba ba? Nagpalayas ka ba ng mga demonyo? O ikaw ay sugo? Yan. Kasi po ang sugo, sa pagkaalam ko, ang sugo po nakatayo po sa isa gitna po ng mga bansa. Tanaw po niya ang Middle East, European country, Asian country. Tanaw po ng sugo yan. At ito po ay nasa gitna ng mga lupa. Pero kung ikaw isugo ka lang, sa bayan mo lang, hindi mo tanaw ang mga buong bansa, paano ka naging sugo? Di po ba? Sugo ka lang sa nakakakilala sa'yo. Sugo ka lang doon sa mga miyembro mo. Ang tanong nga bakit sinabi lang ni Jesus mag-ingat kayo sa pangalan ko, ililigaw ang marami. Wala na pong sugo. Si Jesus lang po ang sugo. Wala na pong iba. Kaya nga sabi sa Bible, mababasa nyo, at ako'y sinugo. Sino po ba ang sinugo? Kayo bang mga sugo na to ang gaganap? Nauulitin ko na sa huling mga araw, na kayong huli kay Satanas, itatali nyo na 1,000 taon? At ibabuli sa kalalim na lima ng lupa? Yan ba yung mga kayang gawin ng mga sugo ngayon? Di po ba? May papel ba kayong gagampanan? O baka kayo natutulog na sa sementeryo o sa lupa? Maasa pa kayong pagkabuhay na muli. Yan. Huwag po nating alisan ang karangalan natin Panginoong Hesus. Isa lang po ang sugo, si Jesus. Siya po ang Mesiyas. Siya po ang pastor, Rabbi. Siya po ang ebangelisador. Kaya nga po Iglesia ng Diyos, binubuo po yan ng mga lahat ng kategorya para kay Jesus. Yan. Hindi po yung pagka sinabi sugo, maliligtas. Paano mga maliligtas? Sarili mo hindi mo mailigtas. Kung mabubuhay ka pa nga muli, nasa sa Diyos. Diyos ang hatol. Kaya huwag nating hatulan na sarili natin tayo magisugo. Ayan. To cease to believe. Kung magagawa mo palang kung ikaw ay spokesperson ng Diyos. Ayan. At kanino sinabi ng Diyos sa mga anghel na lumagay ka nga sa akin lukluk sa kanang At sinabi ng ating Ama, kanino sa mga anghel sinabi
na ikaw ay lumagay sa aking kanan ng luklukan. Sa mga anghel, wala. Dahil si Jesus ay hindi naman anghel, anak ng Diyos. Yung anghel nga po hindi pinahihintulutan ng Ama na lumagay sa kanyang lukluk, sa kanan luklukan eh. Ikaw pa, sasabihin mo sugo ka. Ayan. Kaya mga kababayan, mga brother and sister, mag-isip-isip po tayo. Baka ililigaw lang tayo ng mga reliyon na to. Ayan. Ang pangalawa pong ano natin, ito mga evangelist na nagsisiyaman. Ilagay pa sa Facebook ang kanilang mga 10 ebangelisador na pinakamayaman sa buong mundo. Pinagpaparangalan pa ang kanilang mga kayamanan kung sino sa kanilang highest growth na kumikita ng malalaki. Isipin nyo. Mga ebangelisador na mapapanood nyo sa YouTube, sa Reels, sa social media, na yung mga miyembro tinutulak, nagtutumbahan. Ayan. Mga nangingisay. Isipin mo, ang alam ko sa nangingisay, yung inaalihan ng demonyo. Ayan. Sila daw yung nagpapagaling. Sila daw ay kayang lunasan ng lahat ng sakit. Ayan. Sa totoo lang, baka nga ni Ipis, wala kayong kayang buhayin eh. Totoo lang, at daga. Sa mga ebangelisador, subukan nyo, kung kaya nyo bumuhay ng daga ay Ipis, paniniwala ko sa inyo. Pero ganun pa man, kaninong kapangyarihan? Di po ba? Mga ebangelisador, makikita nyo talaga eh, mga kababalagan eh. Pag ikaw, inaalihan ka ng banal na espiritu, straight ka, ganyan. Tindig. Dahil banal na espiritu ang nasa sayo. Yan. Pero kung ito, maging isay-isay, magagagalong-galong ka, espiritu po ng demonyo yan. Yan. Yung mga inaalihan po ng demonyo, yan po yung mga nangingisay. Yan. Mga evangelisador, evangelist, na ang gaganda ng suot sa panahon ngayon. Mga miyembro, pambahay lang ang mga sinusuot. Nakita mo. Ayan. Mga evangelisador, evangelist, kung tawagin, honorable evangelist. Tanong mo kung bumuhay na kayo ng Ipis. Baka nga wala eh. Puro scripted. Yan, ang mga ano nyo. Wala na kayong ginawa kundi magpadyakan, mag-iyawan, mag-iyakan. Mga walang katuturan. Diyan po naiinis ang ating Panginoong Hesus eh. Gagayahin mo na lang, palpak pa. Yan, yun po yan. Balik po tayo dito sa mga apostol. Sa TV, meron po yan sa YouTube channel. Siya po ang huling apostol. Ayan, hindi ko na bubabanggitin ng pangalan, napapanood niyo yan. Huling apostol na ang pangalan wala sa Bible. For your information, ang huling apostol, si Apostol Juan. Pinakita sa kanya ang kapahayagan ng Apokalipsis, yung mangyayari sa hinaharap, sa ngayon at hinaharap at sa hinaharap pa. Yan, kaya nga po ang Apokalipsis ni Juan. Yan. Yan po yung mga ano ba ito? Apostol. Ayan, huling apostol. May naman mga diling na huling apostol. Di po ba? Yan. Mga huling apostol na ang gaganda rin ng suot. Yan. Nagpapagaling din na may sakit. Yung mga apostol na yan. Lahat na lang sila, ang tema iisa. Nagpapagaling na may sakit. Ayan. Pero yung mga miyembro, makikita mo, mga nakasalamin pa na may grado. Kung ikaw, nagpapagaling ka ng mga may sakit, unahin mo muna yung mga miyembro mo. Palinawin mo yung mata na hindi na nakasalamin. Gamutin mo yung mga mata lang hindi na nakasalamin. Di po ba? Mga apostol. Yan. Na magsasalita lang. Mahaba sinasabi kaysa sa tema, teksto ng Bible. Ayan. Yan ang mapansin nyo sa mga panahon ngayon. Mga hula, tanda, ang gagawa ng kababalaghan. Ayan. Ililigaw ang marami. Saka pa ngayon tatakbo para sa reliyon. Wala na eh. Magbasakal po ng Bible. Ayan. Bible lang ang kapupuntahan natin. Ang hindi tayo maloko. Ayan. Puro mga business lang yan. Mga negosyo na yan. Mga reliyon ngayon. Ayan. Apostol, ang gaganda ng suot.
Siguro mga hindi natin alam, mga branded na damit. Kung todo alahas sa mga asawa. Ayan. Lalang ang mga miyembro, kung ano lang na lang ang may suot. Ayan. Isipin mo, ang mga panahon ngayon, kung hindi ka talaga magbabasa ng Biblia, ligaw ka, tsak. Maliligaw ka. Ayan, mga apostol na yan. Balik po tayo dito sa mga pastor naman na nagtuturo ng kung ano-ano. Yan, mga pastor na lakad dito, lakad lang doon ang ginagawa. Mga wala na sa tema ng Biblia ang sinasabi. Yan. Na mga sila daw ay pastor. Isa lang ang pastor si Jesus. Kaya sabi nga, huwag kayo magpatawag ng rabi. Isa lang ang inyong guro. Lahat ng apat na katawan niya, sugo, pastor, apostol, evangelist, kay Jesus po yan kumakapit, hindi sa inyo. Ayan, hindi pa kay tao. Nandiyan na yung mga kategorya na yun sa kanya. Huwag natin alisan ng karangalan natin, Panginoong Jesus. Konting hiya naman. Dahil sa pera sisikat ka. Pero nagliligaw ka ng marami. Ayan. Kaya itong social media, punong-puno to ng mga reliyon na mahuwad Gaya na sinabi sa inyo, yung babaeng patutot, ang Babylonian dakila, imperyo ng wad na reliyon. Ayan na po yan, nahula ni Apostol Juan, nakikita nyo naman. Mabala natin Panginoon Jesus. Kung may mag-aya sa atin, halimbawa, tara sama ka, Bible study tayo. Sama ka naman. Ang tema si Jesus. Hindi naligaw ka. Kung halimbawa, dadalo ka ng reliyon, nilaya ka. Makikita mo yung karatula. Jesus. Huwag ka nang umanib. Ililigaw ka Sabi nga huwag kayong sumama. Ililigaw lang kayo. Kundi kalooban ng aking Ama. Hanapin po natin ang kalooban ng kanyang Ama, ang kanyang layunin. Yan. Kung paano nagpapasakop ating Panginoong Hesus, ganun din po tayo. Pagpasakop na kay Jesus at sa kanyang Ama. Kaya po apat na kategorya po yan na umaangking kay Jesus na hindi naman talaga totoo. Ayan. Sana magising na po kayo. Basta po kayo ng Biblia. The truth shall set you free. Sasabi ng Bible. Kaya yan, ang sinasabi ko, hayagang panloloko sa mga tao. Nakakatawa. Hindi na nakakainis. Diba? Itutulak ka, tutumba ka. Yan. Tapos, himatay, mangingisay. Ayan. Sana kahit sa maikling teksto na to, sa maikling pahayag ko sa inyo, may natutuhan kayo. Try nyo magbasa ng Bible, hindi naman mabigat yan. Ang hindi tayo maloko, hindi na tayo dalo ng dalo, magbibihis ka pa, mamamasahe ka pa. Ito lang ang Biblia, Isalita na nga ng Diyos, sa loob na ng bahay mo na lumalabas ka pa. Ayan. Anyway, nasa inyo na yan. Bahala na kayo. Alam nyo na yun. Kung anong mabuti tama Basta ako, nagbabala lang si Jesus. Sinasabi ko lang, hindi po sa akin sa sarili sinasabi yan. Ito po ay sinasabi ko para sa pagpapayag natin Panginoong Jesus. Malalaman mo naman yung nagbabasa o hindi Yan. Malalaman mo na may miyembro ka lang para pamparami ka lang ng miyembro. Yan. So hanggang dito na lang po. Dagang salamat. Mabuhay kayong lahat. Yan. At susunod ko pong topic ay bakit walang permanente sa mundo. Abangan po niyan. Sa lahat po ng mga sumusunod sa akin, maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko naabahan ng video kasi napuputol lang Lilipat pa ako sa YouTube Sige po. Salamat po.